Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is December 15, 2025. At tayo ngayon napapunta dito yan sa may President Avenue Chocolate Subdivision, BF Homes sa Paranaque po yan. At dadalhin po natin sa may Sofia Bellevue, sa may Medina Tower, Capitol Hills Drive, Matandang Balara, Quezon City. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakaliman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government of Rebe, manyan ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Meron sila negosyo yung paggawa ng cellphone case. Oo, sa Alban. Kaya maisama natin. So, ibig sabihin, masaya kami dahil yung kaso, parang kulang, Bukod po kayo pagitulungan, meron ba ang ibang nadagdag na state witness? wala kaming alam na dadagdag pa, pero yun nga, doon sa ibang mga interviews sinasabi namin kung wala si alias Totoy, hindi uusap tong kaso to dahil yung pinagdaanan ng mga pamilya it's been how many years? Yes. Naman lagpas 8 PNP and all the experience parang inililigaw, parang kulang yung pagkilos para mahanap yung siya para sa kanilang mga kaanak na nawawala. Okay, 26 counts of kidnapping po ang ipapile po sa mga responses. In the meantime, ano po ba ang cases sa Taanlig? Meron na po bang mga evidensyang nakuha na magpapatunay na isa doon ay yung mga nawawalang sabongero? Wala pa kami din update, pero doon sa mga balita kung yung mga information na nakuha parang nasa 100 pieces ng database, pero yun yung challenge although may makuha man yung definitive na process ng DNA collection at DNA matching ay magiging challenge. Kaya we leave it to the expert, no? We're hoping na makakuha ng solid na batayan para doon sa kaso at hopefully yung conviction later on. Wala bang iba pang mga updates tungkol sa training mula sa Taanlig? Parang ang tagal na po yan. Ano yung po? PSA lang ang pinag-uusapan sa dalawang dapat ang alam ko meron na pero pagpalagay natin na wala tayo dapat ang tayo yan 1, 2, 3, 6 tapos na napakabagal opo. Anong masasabi po niyo dito? Willing kami maghintay ng ilang alam namin magiging proseso. Sa umpisa pa lang sinabi na iba kasi yung pinaglagyan ng mga labi o pinagtapunan ng mga labi iba yung environment, so underwater, mas mabilis yung decomposition, exposure to sa environment, so naintindihan namin yun, pero sana magamit yung kung ano ng teknolohiya, tapos with the video itong administration natin na sa ating gustong mas siguro yung kaso, yung ebidensya para tunay na may maparusahan. Inaasahan namin yun na gagawin nilang kanilang magagawa, no? Kasi itong kasong to ay hindi biro. Sabi nga ni Elias Total yung proceeding naman na 100 ward. Right now, nasa 36 families kami. Maraming
pag-ibig ng pag-ibig sa ikulang sa ating bayan. Kung kapag tatanggapin din natin ito, yung huli na mangyari no? At lahat ng matatanggap at lahat ng nagbabalak na manapak ng karapatan ng mga kababayan natin ay magdalawang isip na. Sir, yung case na kasi kasama nila sa kasama natin. Ano po ang nasa reasons? Yes. Kaya nga kaya sabi ng Kaya pwede tayong mag-ano, Skyway expressway. po. Oo. Doon din ang tinuturo po. Okay. Kasi talagang traffic na. Ay, Diyos ko dahil. Wala talaga tayong- Pasko, super. Oo, super talaga. Hindi lang traffic, talagang super po. na qualified siya para maging state witness. So, ililitas lang na i-COD na sa sarili niya. Support niya atong ang siguro kailangan kasi common sense is na yung mga place of business kung saan gumawa itong mga place of business kung saan atong ang at sabi nga ni Pagdungan, walang iba namang magpapasok ng pinaka-business kung yung mag-authorize ng ganyan. So, kung muling mapatunayan yung kanilang involvement, siguro kailangan pa na mas masusing paghahanap ng ebidensya at mailagak doon sa proper forum para sa ganun makuha nga namin makuha ng kapamilya ng mga kapatid sa yung justice ang kanilang hinahanap. Ayun sir, bakit pa rin yung mga nasabi, siyempre, matapos ng sana yung kaso. Kung ano yung natanggap mo ng hapon na dahil sa kabin, But magiging bahagi na lang po ng kung sakaling mapatunayan ang guilty sila, magiging bahagi yung mga restitution. So, usually naman ganun, magiging bahagi ng victim ng restitution para sa mga kapamilya. Kaya natin sa mga matras, na mga biktima o kapamilya ng mga biktima, sana humingi sila ng nag-effect pa sila ng content at ito yung makukuha naman yung danyos so kung may papanalo sa laban na ito. Samantala, nabanggit po rin na mahigit sandaan na daw po yung pinapatayan po. Meron bang isang kaso ngayon na lumulutang na pinakamalinaw na pwedeng pagkisunta sa conviction po? Again, hindi pa po namin nakikita yung resolution, yung pagtingin ng DOJ sa mga specific cases kasi marami-rami na hindi pa namin napupunta yung DOJ pero kasi nasugit yung documents, siguro we have our own appreciation of the cases. Maganda lang ba? Itong mga pamilyang kasama natin, education yung mga panasal sa dito. Kaya kung hindi nyo nakita nung umpisa dahil may mga bumibig na panginalan loob, ganyan sitwasyon. Pero ngayon, itong mga kasama namin, disability sa process. So, hopefully po, makatulong namin ito sa pagtutoka sa kanila. Ang tanong po ngayon dahil sabi nga nila, ikaw kapag-anak ng biktima, ikaw pa rin ang natin biktima. Paano po ba natentuhan itong mga gastos para dito sa pinaglalaban ng mga pamilya? Actually po, kanya-kanya pong gastos. Kanya-kanya pong gastos. Yung mga activities namin, yung campaign ng director, ginagawa namin ng paraan. Doon sa circle namin. Kasi marami pong iba't ibang advocacy na kasama. So kami po yung tulungan para may minsan yung manawagan, may minsan yung mga campaign, mapanatili po sa public consciousness, public discourse, itong issue ito. Kasi napakahalaga po na hindi bitawan ng publiko itong kasong ito dahil involved po lahat. Kumbaga yung diwa ng bayan natin involved dito. Yung
kaluluwa natin. Kung maayaan po natin itong matalo, walang mangyari, ipon po yung diwa natin, yung kaluluwa po natin. So Kaya wala, sakripisyo po. wala pong free legal service na ibig sabihin. May mga volunteer lawyers po kami na nag-a-advise po sa families. Pero yung families kasi may mga kinakausap yung kanya-kanyang mga lawyers. So, as for the guidance, we ask our network of lawyer friends yun po yung tumutulong sa amin na magbigay ng advice sa kanila. So, Sir Bob, ang tanong mo, meron na po bang warrant? Alam ko po mag-file sila atong ang ng motion for reconsideration. And ito pong kaso po dahil na hinawakan ng DOJ, yung prosecution na po, distinct prosecution na po ito. So, prosecutorial, sa prosecutorial process, DOJ na po yung mag-assign ng mga lawyers for assignment. Okay. And in case talagang ma-indict na i-file na ang kaso, ang mga kaso ay attempted homicide ba? Ano po ba no? No bail po ba ito? Yes, yung pagkakaintindi namin, no, Oh, non-bailable in other words. Okay. Madami rin po pala tayong inaabangan dito, sir. Pero yung ang napansin po sa ating mga subungero, ang po ang latest, sir. Kasi po ba ay parang 900 na yung release lang ng mga puto. Nagpapatuloy pa rin po ba yung pag-dive para po makarecover pa po natin? Yes, prior to this development, ang commitment sa amin ng government ay 6 months, next Manila from 3 months. So 6 months yung paghahanap ng remains dyan sa Taal. So, may challenges because of the weather, yung erratic behavior ng Tonino. Pero inaasahan po namin na magpapatuloy pa yung paghahanap dahil bahagi po yung kagustuhan ng mga pamilya na kahit pa paano mabigyan ng maayos na living ng kanilang mga kaanak na nawala. O sa mga tweet naghahanap ng closure. Mas lang. Sir Bong, maraming salamat. Salamat po, At Sir Bong. kami po tatawag na muli baka may mga developments na among others sa DNA result na po. Opo. Thank you po, Leslie. Maraming salamat. Maraming salamat si Ginoong Bong Lazaro, ang convener. Justice for Basic Sabungero Network. Ang ating oras, alas 12:27. Meron po tayong report na papasok. Susunod na. LRT-1, abay balik full operations na matapos na magka-aberya kanina. Balitang kumpirmado sigurado Raj Patrol, Gabriel Gonzalez, Gab. Peter at Rica, balik normal na ang operasyon ng LRT-1 as of 10 a.m. matapos ang 4 na oras sa pagkaantala. Sunod ng aberya sa pagitan ng Weir Road at Redemptor Santianan, Luzon. Nagpapatuloy pa ang assessment ng LRMC. Ilang pasahero ang naapektuhan ng aberya. Hindi naman na paumani ng LRMC sa mga pasahero na abala na kung alas 6 ng umaga kanina nang magpatupad ng limitadong operasyon sa LRT-1 dahil sa naiulat na aberya at sa namang hinalismaya ng mga pasahero. Napilitang maglakad mula Clarence Dito hanggang Ross Boulevard ang ilan habang nahirapan namang makasakay ang ilan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Gabriel Gonzalez, CTML. Thank you, Gab. Pagtakway ng jari, nakareport agad sa CTML. Konting kembot na lang. Pasko na! Maraming sending sa lang! Yes. Alam mo rin ka, wala kang kwentang kausap ka ng araw. Di ba tama? So, habang wala pa pong Pasko, pwede pa po kayo magpadala. Lunes na lunes! Uy, sahod ngayon! Uy, oo So, nga. pwede tayo mag-budget ng konti for the... Yan. Opo. Eh, minsan, kung wala man tayo maibigay na napakagandang regalo, alam mo, some
something for your loved one. Tama. Diba? Diba? Magandang servisyo na eh. So, may servisyo, Hindi niya also. Ulson? Kailangan nyo ng shoe shine. Tumawag lamang. Nag-offer siya. It's 10:59. Maraming salamat po para sa Kabayan at kay Kabayan Lodi de Castro. Peter Muski po. Rika lang niya na kasama susunod. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my tears still crying. But as long as you love me so, let it snow. Kita pala dito Let yung it snow. Let it snow. Laguna Lake nila. Merry Christmas! Ang lawak pala. Parang dagat na. Ang oras, 11 o'clock. Ang oras ngayon ay Region Ika. Ngayon pa malapit ang pag-ibig. At lalo, umaapaw na rin ang next cam. Huwag mag-click ng mga kailangan para palagi tayo sulit sa inyong pagpunta at pag-report na guys sa sinan para hindi mabisa. Huwag kayaan ang lahat cam at walang pagkikayan ang kabahan. Nagpaalala mula sa Ika para sa Martin, huwag ikaw Kay Sir Michael ng MD4. Ako natin na 2 minuto na makalipas ang alas 11 ng umaga. Well, sila Peña. Tanong sa inyo. Tama, kayo naman ang ating pakinggan ngayong Lunes ng umaga. Ano ba yun? Kinig na. Nandito na ang anong sa inyo, mga kapuso. Mula ho sa 24.23 billion pesos na alokasyon sa ilalim ng National Expedition Program on NEP, abay tumalon ho sa 51.6 billion pesos. Yan na ang pondo para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o yung may... Para ito sa susunod na taon, 2026. Ang MAIF po ay nagsisilbing ayuda. Ito ay binibigay para ho sa mga nangangailangan ng tulong para sa pagpapagamot. Pero para ho sa mga meron pong tinatawag na guarantee letter lamang mula ho sa mga politiko ang pwedeng makakuha dyan. Binumungkahi na yun ni Senator J.B. Ejercito na ibuhos na lamang ang pondong ito sa Department of Health. Doon na lamang daw o kaya naman PhilHealth para yan maitusto sa implementasyon ng Universal Healthcare Law. Ayon kay Ejercito, kung masusunod daw ang kanyang mungkahi, ay ganito kung masusunod daw ang kanyang mungkahi, magiging bukas ang pondo nito para sa pagbibigay ng tulong medikal nang hindi kailangan mamalimos pa sa mga politiko. Ngayon, kung mailalagay umano ang 51.5 billion pesos sa PhilHealth, ay maaari pang itustos ito sa Zero Balance Billing Program ng gobyerno. Kahit pa si Senate Pro Tempore Pantilo Lacson ay kinakwestiyon kung bakit nga ba kailangan pang idaan sa guarantee letter. Ang
mga pag-avail nito ng publiko, yung alokasyong nakalaan po para dito. Ang sinabi naman ni Caloocan Bishop Cardinal Pablo Virgilio David na may tuturing na pagsagasa sa human dignity ang sistema ng may fee. May fee. Yun. Iyan ha mga kapuso ang ating sentro ng magiging tanong natin ngayong umaga. Kasi ginagawa umano itong parang normal ang pagpapalimos o yung pagmamakaawa ng mga mahihirap nating kababayan para po makuha ang serbisyong nararapat naman talaga para sa kanila. Kaya ito na ang magiging tanong natin ngayong Lunes, mga kapuso. Makinig, makinig, makinig. Ang tanong ngayong umaga, mas makabubuti pa ba kung ipaubay na lamang sa PhilHealth ang pondo para ho sa medical assistance sa halip na humingi pa ng guarantee letter sa mga mambabatas, ang mga nangangailangan? Mas makabubuti pa ba ang ipaubay na lamang sa PhilHealth ang pondo para sa medical assistance sa halip na humingi pa ho ng guarantee letter sa mga mambabatas, ang mga nangangailangan? Ano ang say niyo? Sa palatuntunan anong sa inyo, kayo po ang broadcaster. Sa palatuntunan anong sa inyo, kayo po ang anchorman. Sa palatuntunan anong sa inyo, ang say host ko, ang mahalaga, Weng de la Peña. Sa anong sa inyo? Magandang umaga, ako po si Weng de la Peña. Balik ko tayo sa ating anong sa inyo ngayong araw na ito ng Lunes. Bagong linggo na naman ho tayo. Kaya po kayo, na 15 na ho tayo ng Disyembre 2025. December 15, 2025. Kumusta ho kayo? Pwede na ho kayong tumawag. Pwede na kayo mag-text namin. Ito mga parano, pwede ho kayo mag-Facebook Live. YouTube ho tayo, at din ho tayo. Ganun din sa ating X, dating Twitter po yun. At sa ating pong TikTok. Numero ho natin mga kapuso, 0917-594-5941. 0917-594-5941. Siyempre, sa ating social media accounts, ang hanapin nyo lamang ay Super Radio DCTV. Lalabas ho tayo sa Facebook na, sa YouTube din ho tayo, at sa ating X at ang ating TikTok. Sige na, tanong ko natin ngayong umaga muli ay ganito, kasi baka ho sa ilan ho sa inyo nakaranas noong lumapit sa mga kanino mga opisyal para humingi ng guarantee o GL, guarantee letter. Ngayon, mas makabubuti pa ba na ipaubay na naman sa PhilHealth ang pondo para sa mga medical assistance sa halip na humingi pa ng guarantee letter sa mga mababatas na ang mga nangangailangan? Sige, ito na, sabi ni 8286, basa tayo ang sayo ninyo dito. Good morning, Sir Weng. Okay. No need na ho dapat para ho sa mga guarantee letter since there is nothing to guarantee naman ho talaga. So para sa akin, sa kanya, pwede na. O wag nang ipapay na naman ho sa Health Department. 5463, Sir Weng, sa akin po, pabor po ako dyan. Mas mabuti po yan, na ganyan, na yung panukala na yan, para ho sa kapakinabangan ng mga pamamayang kapuspatan. So wag nang itaan sa isayo ninyo, wag nang itaan sa mga mababatas. Yan. 650, Sir Weng, magandang umaga sa akin. Dapat doon na naman ho sa PhilHealth yan, ipaubay na naman ho para po sa amin yan para sa mga nangangailangan. 0114, say naman ho niya, dapat nga, talagang wala nang guarantee letter na yan di ba? Bakit hindi naman ho sa kanila galing yung pera? Sa amin po 0042, mas makabubuti po yung ganyan, Kuya Weng, kasi nga, mas tumatagal lang po ang proseso. Pag kayo po hihingi pa ho ng tulong sa mga politiko o mga mababatas politiko din tawag dyan, di ba? Kaya mas maganda po, idiretso na lamang ko sa PhilHealth. Sabi naman dito ni 7574, mas makakabuti po yan, ipaubay na lamang sa PhilHealth. Sabi ni 8286, 5321, mas makakabuti po yan. Kaya naman ninyo sa text connect natin 0917-594-5941, say niya ay 7737, yes, makakabuti po yan. Pag di ka, ganon, minsan pinipili pa ang binibigyan ng mga guarantee letter at mahirapan bago ka makakuha sa kanila. Sa naman ni 5700 ay, opo, dapat ikita na lamang mo yan sa PhilHealth na lamang. Mas gawin natin madali ang proseso na at sistema para sa publiko yung ganyan. 3269, sa naman niya ay mas mabuti po pag ipondo na lamang ko yan sa DOH at sa PhilHealth
Para ho lahat ay makikinabang mo yan, ha? Para mapakinabangan ng mga tao at para na wala kang magiging parang utang na loob sa sinumang opisyal, sinumang politiko. Kasi pag ganun daw, nagkakaroon na katuloy ng utang na loob. 8517, Sir Weng, sa akin po, ipapahin na po talaga yung yan sa PhilHealth yan. Para mabawasan yung patronage politics. 5609 naman sa PhilHealth na naman po. Kaya, noses ng guarantee letters galing po sa mga politicians. Hindi po, diretso na lamang ho, mas makabubuti po yun. Yan, kaya naman natin sa Facebook, pwede kayo mag-komento dyan, ha? Super Radio DCDG naman. Sa Facebook natin, andyan, ayan, present daw pala kayo dyan. Ito sa inuwa ni Raul, tama ho yan, huwag kang itaan ho sa kanila ang humingi pa ho ng guarantee letter sa mga magbabatas. Kaya mas mabuti, diretso naman ho sa mga ahensya yun, yan yung PhilHealth, yan. Sabi naman ni Ma'am Luz Binda, dapat po yan, pagdating ka dyan, makakabuti po yan ganyan. Sa PhilHealth na naman po yan, malaking tulong yan sa aming mga mahihirap. Si Ma'am Kalina naman sa akin, huwag kong idaan na. Tama ho yan, huwag nang idaan yung mga guarantee letter sa mga mambabatas o yung mga politiko. Diretso na naman po, sa yan naman yung PhilHealth, di ba? DOH, andyan naman din po. Sabi naman ni, okay, ito, sa inyo na ni Abdul, tama nga naman. Diretso na lamang nila lahat yan sa DOH Hospital para hindi na ho yan gawing para magkaroon ka pa ng pag-humingi na ng letter nakakaroon ka tuloy na para bang may utang na loob ka pa sa kanila. Sabi naman ni Susan, ay payag ako dyan, although nakakatakot nga naman baka yung pondo silipin na baka mawala rin saan yung ilalagay, pero payag siya, huwag nang idaan pa at humingi pa ng guarantee letter sa mga mababata sa mga nangangailangan. Mark Anthony, sa inyo para po sa akin, Kapusong Weng, ay pwede rin ilagat na lang po yan sa PhilHealth, yung medical assistance for indigent. Yan po ang dahil PhilHealth din naman po at para dyan naman doon din ang ginagawa nila. So yung GL kasi minsan, di ba, nagkakaroon ka pa ng utang na loob kanyo. Kasi politiko ang higan nyo mambabatas po yan. Sama na Sigma naman, Danilo, sa inyo, okay daw siya. Sa PhilHealth na lamang daw po yan. Sige, salamat. Mag-comment sa Facebook Live mo natin, Super Radio DCTV lamang, ha? 8512, say naman ho niya, mas okay po yan, ibigay na lamang po sa PhilHealth. Kasi nga naman, di ba, minsan ikot-ikot ka pa kung saan, di ba, baka paraan. Yung mga sistema, paikot-ikot, diretso na lamang, isa na lamang. 7574, ang say naman ho niya, oo. Kasi hindi naman ho nila pera yan. Pera ho yan ng taong bayan. Ba't ka pa maghihirap lumapit doon sa kanila? 8741 sa akin, Sir Weng, ipahipahin na lamang po sa PhilHealth ang foto para sa medical assistance. 8758, tama ho yan, para wala nang need ng guarantee letter sa PhilHealth na lamang. Yan, diretso. 9721, Sir Weng, sa akin, dapat ibigay na lamang ang foto sa PhilHealth. Ibig na humingi pa ho ng guarantee letter sa mga politiko na mahihiya ka pa na pupunta. Baka hindi ka pabigyan, hindi mo nga sila, di ba? Hindi ka sumusuporta sa kanila. Mga ganon, may mga ganon bagay. 4251, sir, sa akin, Atty. Yes, sa PhilHealth na lamang po ipaubayan na yan. Sana nga lang, pati doon ang makahahawak dyan, ha? O, yun lang, baka kasi magkaroon na naman ho ng anumang issue. So, dyan na lamang ho, huwag na ho idaan yan sa mga mapabatas. At sana naman, bawas-bawasan yung mga papel na hinahanap para mabilis ho ang proseso. 85250 ho yan, okay ako dyan. Ipaubay na lamang po sa PhilHealth yang pondo. 4811, tawag po yan, ilagay na lamang ho sa Health Department. Huwag na idaan sa mga mapabatas. 6648, sabi niya, opo, ipaubay na lamang ho talaga sa DOH o sa PhilHealth na DOH. Yan. Para di na nga dumaan dyan sa sino mang politiko. Yan ang tinatanong natin. Kayo umaga mga kapuso, kung kayo ba? Ano ang inyong karanasan? Ano ang inyong masasabi? Ano ang inyong say? Mas makabubuti pa ba na ipaubay na lamang sa PhilHealth ang foto para sa mga medical assistance na halip na humikita pa ang guarantee letter sa mga mababatas? Ito po mga kapatid o mga nakakailangan nating mga kababayan. Alam nyo, dapat sino dito 24 ngayon, 24 billion mula dyan sa halaga na yan na alokasyon sa ilalim ng National Expedition Program o NEP tumalon sa 51.6 billion pesos. Yan po ang pondo para sa tinatawag na medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o yung MindFit para ho sa 2026.
Yan ay nagsisinding ayuda para ito sa mga nangangailangan ng tulong para sa pagpapakamot. Pero para ho sa mga yan, ang makakakuha lang ho dyan ay yung mga may guarantee letter. Sa ngayon ha, mula ho sa mga politiko. Marami ang mga nakapansin kung pwede ba i-post na lamang yung pondo na yan sa Department of Health o kaya naman sa PhilHealth para maitustuso ang implementasyon ng Universal Healthcare Law. Ano ang sa inyo sa tanong natin ngayong Lunes? Mas makabubuti pa ba ipaubaya na lamang sa PhilHealth ang pondo para sa medical assistance sa halip na humingi pa ng guarantee letter sa mga mambabatas at mga nangangailangan? Dahil tumas po itataas po ang alokasyon sa ilalim ng National Expenditure Program, mga kapuso. Sige, ang tanong na natin na yan, umaasa na kasagutan rin ninyo sa pag-texto sa amin, 0917-594-5941. Ito sa oras na ito, alas 11:15 na ho tayo. Wala pa ho ang pumapanig na dapat ay manatili ho sa pagkakaroon ng guarantee letter ang mga biyayaan, ang mga bibigyan ho dyan. Lahat, pabor sila sa mungkahin na yan na ipaubaya na lamang sa PhilHealth ang pondo sa medical assistance sa halip na humingi pa ng guarantee letter sa mga mamabatas ang mga nangangailangan. Mas makabubuti na ho na idiretso na ipaubaya na lamang sa PhilHealth ang pondo para sa medical assistance. Lamang ang mga nagsabi na yan, PhilHealth na lamang daw idano. Kaya PhilHealth na ilalim yan ng Department of Health. 100% mga nasa site na ho yan. Tuloy lamang ang pag-text ninyo, 0917-594-5941. Facebook Live natin, Super Radio DCTV, tayo po live rin sa YouTube, nandito sa ating X, ating Twitter at sa ating TikTok. Babalik po tayo, oras na ho natin. Kumalaw na, 16 na minuto makalipas ang alas 11 na ho ng umaga. Labanan ng fake news, dapat totoo. Wait, sila Peña. Tanong sa inyo. Number 1 sa Mega Manila. Good morning, my dear pa. Titiligan ko kayo para hindi kayo matuloy. Hindi, sorry, hindi kita nakita. Natuloy ka sa Pinoy. Good eyesight makes perfect moments for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical, love your eyes. At 90 pesos per sachet, SRT, express love naturally with honeymoon tea with all natural ingredients so you can make each night a honeymoon. Hey, that's a Mercury Drug, Watson's, Southstar, DCP, at other leading drugstores nationwide. Ang galing, pang matagalan. Parang tayo lang Everest Appliances. Babe, ano ever best decisions mo in life? Siyempre, being home with you. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. Ang food supplement na made from high-quality organic spirulina, Genesis Organic Spirulina, ay available online at in selected Mercury Drug outlets. Mga nagpaalala, ang Genesis Organic Spirulina ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Giling Galing with Dog E. Mapapanood sa GTV, TV27 Manila, TV27 Palawan, TV22 Mount Santo Tomas, Benguet, TV27 San Nicolas, Ilocos Norte, TV26 Apari, TV27 Tubigarao, TV26 Mount Manoy, TV26 Olongapo, TV27 Legazpi Albay, TV28 Naga Camarines Sur, TV27 Masbate, TV26 San Jose Occidental, Mindoro. Mapapakinggan din ang Giling Galing with Dog E sa Mega Manila, Super Radio DZBB at sa Palawan, Super Radio DYSP. Tuwing Sabado, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga, kasama si Don Eminez Calvario. DZBB, number 1 sa Mega Manila. Wait, sila Peña. Tanong sa inyo. Balik po tayo sa anong sa inyo, alas 11:18 na ho ng umaga ng Lunes. Tinatanong natin kung mas makabubuti ba kung ipaubay na lamang sa PhilHealth ang pondo para sa medical assistance sa halip na humingi pa ng tinatawag na guarantee letter sa mga mambabatas ang mga nangangailangan. Kasi nga, yan ay hinihingi ng mga nangangailangan kapuso sa pagbayad sa kanilang mga hospital bill o kailangan noon ng pampili ho ng gamot. Tapos, mahirap, ba?
Kaya ang iba ay lumalapit doon sa mga mambabatas, mga politiko. Na sila may nag-i-issueong tinatawag ng guarantee letter. Ngayon, mas magiging bukas daw ang sana ang pondong nito para sa pagbibigay ng tulong medikal na hindi na kailangan mamalimos pa sa mga politiko. Kung mailalagay mo noon ang 51 billion na yan mahigit sa PhilHealth, maaari bang iplustuso yan sa zero balance billing program ng gobyerno? Kahit daw ho ang iba pa mga senador yun ay question yan, bakit pa kailangan pa na idaan sa guarantee letters ang pag-avail ng publiko sa alokasyong iyan? Kaya kayo ho ba? Mas makabubuti pa ang ibaubay na lamang sa PhilHealth o ilaan na lamang dyan na mo yan sa PhilHealth ang pondo para sa medical assistance sa halip na humingi parang guarantee letter sa mga mambabatas ang mga nangangailangan. Kayo ba ay sangayon dyan o hindi kayo sangayon? Ang sayo din yung text namin 0917-594-5941. Ito, sabi ni 3911, ito binabasa natin, PhilHealth na lamang daw kasi baka kung saan pa mapunta. 6932 ay sa inyo makakabuti po yan. Pero dapat lang ho talaga kailangan ng bantayan ang pera ng bayan. Sabi ni 5977, opo, idiretso na lamang po yan sa pondo sa health department. Mas maraming hospital pa, di ba? Tsaka doktor, minsan merong mga hospital, wala naman ho sapat na doktor. Kung may mga pondo ganyan, baka makatagtag na daw ho yan sa bilang ng mga doktor. 1224, say naman ho niya, ibigay na lamang po talaga yan sa PhilHealth. Huwag na po itaan sa mga politiko. 1385, say niya, Sir Weng, dapat matik na lamang ho talaga. Wala ka nang babayaran, no need na, di ba? Na lumapit pa kung sino mang politiko. So dapat nun na ho sa health or sa PhilHealth department yan. O health department, 3633 naman, sir, mas mabuti pa ho yan. Pabor ako dyan, mas makakabuti pa ho bayan na lamang ho yan sa PhilHealth. Para ho talaga, malalaman nyo at nakikinabang mo dyan, diretsyo ay tao. 8692 for sure. Sa PhilHealth dapat yan. Di yun kung saan-saan naman. Diba? Tama, para kang nagmamalimos, nagmamakaawa pa sa mga taong nasa poder, sa mga nasa politiko. 2419, magandang umaga po, Sir Mike, mas makabubuti po yan sa PhilHealth na lamang po para ho sa lahat ng mga nangangailangan. Sa ini 1231, ilagay na lamang po yan talaga sa PhilHealth. Para wala nang agam-agam pa kung makakatanggap ka or, di ba, mabibigyan ng isang nangangailangan. Salamat po. Sa 87508 naman, sa text correct pa rin natin, mas makakabuti po yan. Pero ho ng taong bayan yan. Hindi ho pera ng mga sino mang mababatas, di ba? 7095, ipaubay na lamang mo yan sa PhilHealth. 3921 naman, mas mabuti na ho, idiretso na ho sa PhilHealth yan. Huwag nang itaan pa ho sa mga guarantee letter na galing po sa mga mababatas. Kaya naman ni 8790, diretso na ho yan. Dapat ho, maganda yan. Sa PhilHealth na ho, diretso. 1636 naman, sabi sa akin, ibigay na lamang yan sa PhilHealth na yan ang boto. Kasi meron na niyo tinatawag na iba rin. Oo nga, no? Oo. O sige, ay kesa ho ang dami pa ho pinupuntahan. Tapos paulit-ulit. Bibigay ka ho ng mga requirements nyo dyan. Paulit-ulit ang bigay requirements sa mga pinupuntahan nyo politiko. Diba? At sa PhilHealth na lamang, nagiging ng tulong ang bilihon ng mga, okay, mga nangangailangan na mga gamit, kahit yung mga metal implant ay pwedeng bigyan, di ba? Sabi naman yung 2254, diretso na naman ko yan sa PhilHealth, magkalitaan pa yan sa mga mambabatas. Meron salamat. 6109, ipaubay na naman ko yan sa Department of Health or kung sino man sa PhilHealth, di ba? Para mas efektibo, para yan sa mamamayan. Si 6588, say nga, dapat po talaga sa PhilHealth na lang po yan kasi mas mapapakinabangan po namin yan. Dahil lang kami ang magbabayad doon sa, di ba? Ng hulog ng panyan, monthly na kontribusyon, di ba? Every sweldo ay kinakanta sa amin yan. So, diretso na ako sa PhilHealth. 5274, good morning, diretso na lamang ako sa PhilHealth yan. Walang kamulan pa kung dadaan ka pa sa mga politiko. Pero ang tao bayan yan, hindi ho sa kanila yan. Dahil sinaporto sa right, kailangan namin talaga gano'n, okay. Pero ang sa normal system nyo, kailangan namin ng GL para sa dialysis, hindi naman libre lahat. Sa PhilHealth, may cash out yan at mga gamot yan. So, ang tinatanong ko natin, ito pong makakilalapitan nyo ay issue din ng guarantee letter. Mas mabuti pa, wala namang guarantee letter, diretso na sa PhilHealth lahat, diba? 9042, yun lang ang gusto nyo nangyari.
naman ni 274, yes, right, diretso na sa PhilHealth. Okay yan. 1956, magandang po yan para hindi o pumila pa. Napakahaba. At wala na tinatawag na political patronage sa doon. 8219212129, ikaw ba na mo talaga yan sa PhilHealth. Si Lola Norma, salamat po sa inyo. Facebook tayo, sabi ni Leo Glenn, pagpura ko dyan sa web. At least hindi maghahanap pa na hindi ka nakahanap pa ng kung sino mang politiko para na ko makakuha ng guarantee letter. Indirekto na lang, alam nyo, PhilHealth na naman. Hindi naman ni Roderick, sa PhilHealth na naman daw, Roderick. Salamat. Si Marcia naman sa web, siguro po sa PhilHealth na naman, indirekto yan. Pero kailangan po ng iba yung pag-iingat sa budget, ingatan. Si Ma'am Paz naman, sabi niya sa web, diretso na po dapat sa PhilHealth. O sa kaya naman sa mga health sa health department mo yan. Para na po sa amin yan, indigent, di ba? At ang makinabang ko ang lahat, the poorest of the poor. Hindi naman ni Ma'am Melet, tama po yan, kung may itigil na yung mga guarantee letter yung ginagamit ng mga mambabatas lang mo yan eh. Si Ernest naman, ilagay na lamang ko sa PhilHealth yan para hindi na nagabutan ng lahat ng mga mahihirap na Pinoy. Di ba? Pasko na eh. O, si Daniel naman, ano yan? Experience ko yan eh. Di ba? Ang mahirap dyan, minsan hindi lahat nabibigay sa loob ng guarantee letter. Depende. Kung may kakilala ka, ganyan. Di ba? So, sorry na lang. Yung iba, malito ang bigay talaga. So, ayaw niya ng mga guarantee. Diretso na ako sa PhilHealth. Si Kem naman, sabi, pagpura ko dyan. Ilipat na naman po po sa PhilHealth na ako diretso yan. Sige. Di ba? Ito, habol pa si Dalimar. Ilagay na lamang po talaga sa PhilHealth o pag-upgrade na lamang po ng mga equipment ng hospital. Diba? So lahat ng sa mga probinsya, yan. Para hindi na ako pupunta pa ng Maynila, mga nangingi naman, galing sa ibang lugar. Pwede pala yun, no? O, sabi ni Rota naman, ako po'y pabor dyan. Si Sofia, maulan ba ng Monday sa Red, pero ako'y pabor na pabor dyan. Ilipat na naman ako sa PhilHealth yan. Huwag nang inatpasa sino mang mambabatas. Si Daniel, hirap na lumapit din eh. Sa mga mambabatas raw, si Mark Anthony, sa inyo, minsan kasi pinapahirapan pa ng mga staff. Ganon. Kapag kuha ng kanyan, mga guarantee letter, tapos minsan tinatanong pa. Kung kayo ba yung mga bumotos, ganito, ganyan. Kaya ayaw niya. Diretso na lamang ko yan sa PhilHealth na lamang. Si Sammy, okay, PhilHealth na daw, diretso. Okay, salamat ha. Salamat sa inyong pakikibahagi umaga sa 1422. Ipaubay na naman po yan sa PhilHealth. Ito naman 6355. Straight na po sa PhilHealth yan. Dapat huwag nawidaan yan sa sino mang politiko. Yan, 8456 naman sa wing. Okay, sige, salamat. 859. Para po yan sa mga mahihirap. Kaya pera na yan, diba? Hindi ko para ipuunan ng mga mayayaman. Kaya dapat i-PhilHealth na naman po yan diretso. 6787. Ayaw niya daw mag-GNG na yan. Idiretso na naman sa PhilHealth. Salamat po. Idiretso na po dapat sa PhilHealth. Kasi po, pag sa mga mababatas pa, sasabihan ka pa. Wala pa. Matagal. Sige. 9693, sabi niya. Okay, sige. Easy lang. Salamat. Sige, okay. Salamat po ng marami. Thank you so much, sa inyong pag-ibahagi ngayong baga. Lunes na tayo, ang 15 ng Disyembre, at ang tanong natin ay ganito. Mas makabubuti ba kung ipaubayan na lamang sa PhilHealth ang pondo sa medical assistance sa halip na humingi pa ng guarantee letter sa mga mambabatas at mga nangangailangan? At ngayon nyo lumalabas na lahat o kayo na nag-text sa amin, nag-komento sa Facebook Live natin, sa mga social media accounts natin, lahat ay tingin nyo mas makakabuti pag ipaubay na lamang sa PhilHealth ang pondo para sa medical assistance at wag dang-idaan yan at biging pa ng mga guarantee letter. 100% mas gusto nila, wala nang gano'n, wala nang idaan pa sa guarantee letter, diretso na ang pondo sa PhilHealth na nasa ilalim ng Department of Health. Yan o. Bueno, sa palatuntunan anong sa inyo, kayo po ang broadcaster. Sa palatuntunan anong sa inyo, kayo po ang anchorman. Sa palatuntunan anong sa inyo, ang sayo ninyo ang mahalaga. Weng de la Peña, sa anong sa inyo? Meron na naman tayo sa buong araw. 10 days to go, bago ho ang Pasko. Excited na ho ba kayo? Mga kapuso, salamat na maraming susunod ako. Parang Orly. At si Ate Shirley, makakasama nyo, Super Balita sa Takali,
nationwide. Mamaya, alas 4 tayo sa Double Weng, sa Double D. Huwag kalimutan. Ako po yung kapuso, Weng de la Peña. Gracias, senyor. Gracias sa inyo. Labanan ng fake news. Dapat, totoo. Weng de la Peña, sa Anong Sa Inyo? May paninindigan na nakakaasahan. Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Mega ganda ng ating samahan. Kaya sa Mega Manila, CMA Radio Station, ang number one AM station, Super Radio DZWB, ang number one FM station, Barangay RS 97.1. Maraming salamat mga kapuso. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts ng Super Radio DZWB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZWB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Ang GMA Integrated News. Sinisigurado ang mabilis na pag-aatid ng headlines, breaking news at mga special coverage sa mga balita ng ating Super Radio station nationwide. Mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Pinangalan kong daming lakas na maging bahagi ng pinakamalaki at pinagkakatiwalaang news organization sa bansa. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Sa balita, kinaming panata. Super Radio 594, dahil nakaalam mo, servisyo, totoo. Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, malakas maasahan. Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Servisyo, totoo, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. 32 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito ang mga pinakauling kaganapan ngayong tanghali. Super Balita sa tanghali, nationwide. Hatid sa inyo ng Super Radio DZWB at lahat ng Super Radio sa buong Pilipinas. Super Balita sa tanghali, nationwide. Balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Narito ang inyong mga pinagkakatiwalaang tagapagbalita. Araw ho tayo ng Lunes, ang 15 sa mga Disyembre, taon 2025, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong kapuso, Orly Trinidad. Ito mainit ang pinakasaryong balita niya hatid namin sa inyo sa ngalan ni Lana Roque. Ako naman ang inyong kapuso, Kay Morales. Ito ang Super Balita sa tanghali, nationwide. Sa sunod ng ating mga nagbabagang mga balita, ang PNP nagtaas na ng alerto para sa kapaskuhan. Mga pulis na magpapapotok ng baril sa Pasko at bagong taon pinala ang masisibak sa serbisyo. Saka naman ay pinagbabawal na pamutok inilabas ng PNP. Bawas presyo sa diesel at kerosene, ipatutupad ng mga kumpanya na langis, pero ang presyo ng gasolina tataas na naman. Service recognition incentive matatanggap na ng mga kwalipikadong kawani ng gobyerno simula ngayong araw. Pagsagal sa term limit, nakikita ang solusyon ng isang constitutional law expert para matagdaman ang political dynasty sa bansa. Original First District Representative Romeo Momo Sr. at nagsagutin ang reklamo laban sa kanya
ang 70 araw na suspensyon ng LTO. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Tanghali Nationwide. Pagpupuna mula kay Alan Gatos, Manila Water at Maynila at magpapatupad na tasigin sa Enero ng taong 2026. Alan Gatos, Alan! May kasalubong na dagdag tigil ang sa mga customer ng Maynila at Manila Water sa pagpasok ng taong 2026 po sa susunod na buwan. Sa Pulong Markaan, sinabi ni MWSS Chief Regulator Atty. Patrick Descartes, depende ang pagtaas sa konsumo ng bawat consumer para sa Maynila ang mga kumukonsumo ng 10 cubic meters o mas mababa pa na nasa low income lifeline ay may dagdag na piso at 2 sentimo. Ang mga regular rate naman ng 10 cubic meters o mas mababa ay may dagdag na 5 piso at 6 na sentimo, habang ang 20 cubic meters consumer naman ay may dagdag na 19 pesos at 6 centavos. Ang mga customers naman na kumukonsumo ng 30 cubic meters ay may dagdag na 39 pesos at 4 centavos. Sa Manila Water naman, mayroong dagdag na 4 pesos at 24 centavos sa mga consumers o customers na kumukonsumo ng 10 cubic meters o mas mababa para sa mga enhanced lifeline. Para sa mga regular rate, ang mga kumukonsumo naman ng 10 cubic meters o mas mababa pa ay may dagdag na 29 pesos at 86 centavos, habang at 20 cubic meters naman ay may dagdag na 66 pesos at 25 centavos. Ang 30 cubic meters naman ay 135 pesos at 22 centavos. Maliwanag naman ni Authority na isa katuparan naman ng water concessioners ang kanilang mga proyekto para matiyak ang supply ng tubig ng kanilang mga customers. Wala rin pa ng substandard at rules project sa mga water concessioners dahil may higpit na ini-inspection ito ng MWSSRO. Ako sa Alagdatos ng GMA sa Baradyo DCWB, dapat na ito. Sumalanyo! Gas! Report! Ito ang Super Balita sa Tanghali Nationwide! Alas 11:36 ng umaga. Salitaan po natin mga balita. Sinilaliman ng Philippine National Police o PNP sa heightened alert ang lahat ng police unit sa buong bansa. Ay kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Lorenzo Nartatis Jr. Handa sila ng alerto para sa simbang gabi at sa inaasang pagdagsa ng mga tao sa mga lugar na pasyalan at maging sa mga terminal. Sa ilalim ng ligtas sa Paskuhan 2025 program ng PNP, may 70,000 pulis ang ipakakalat sa mga pangunahing simbahan at mga matataong lugar. Nataasan na rin ang mga pulis naman na natiyakin ang seguridad ng mga simbahan at ilang mga lugar na dinarayan ng publiko, lalo na ang mga lugar na karaniwang pinupuntahan ng mga nagsisimba pagkatapos ng misa. Ayon kay Nartates, kabilang sa mga pangunahing alalahanin ngayong panahon ay pagnanakaw, panurukot at ang maayos at ligtas na daloy ng trapiko sa mga matataong lugar. Kaugnay ito, pinalalahanan ni Nartates sa mga magsisimba na manatiling mapagpantyan, ingatan ang kanilang mga gamit at agad na i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Nagpakalat ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng mahigit 2,500 mga pulis sa ilang malalaking simbahan sa Metro Manila sa harap ng pagsisimula ng simbang gabi bukas. Ayon kay Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng NCRPO, kabilang sa lalagyan nila ng mas maraming deployment ng mga pulis ay ang Quiapo Church at Baclaran Church. Magpapakalat din umano sila ng mga pulis na nakasibilyan bilang bahagi ng intelligence monitoring at mayroon ding mga force multiplier tulad ng mga tauhan ng barangay na tutulong sa pagbabantay ng seguridad sa mga simbahan. Sa kabila nito, muling nagpaalala ang NCRPO sa mga magsisimbang gabi na magdoble ingat laban sa mga masasamang loob. I-share po natin yung ating mga tahanan bago po tayo balik. Ayun pinto, huwag po tayong mag-iiwan ng mga gamit na medyo makaka-attract ng atensyon ng mga masasamang loob po. Huwag na po yung mga real-time updates natin na tayo ay merong pang-reels, nakasama sa labas, buong pamilya. Ang tinig ni Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng NCRPO. May pit na ipatutupad ng Philippine National Police ang One Strike Policy laban sa mga insidente ng indiscriminate firing ngayong holiday season. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Lorenzo Nartatis Jr., sa ilalim ito, sinumang
tao o sibilan man ito o pulis na mapatutunayan sa court sa hindi paresado pagpapapatok ng baril ay agad na mahaharap sa aksyon nang walang babala o hindi na pagbibigyan sa ikalawang pagkakataon. Mahaharap niya sa parehong administratibo at kriminal ng pananaguta ng sinumang miyembro ng PNP na masasangkot sa indiscriminate firing. Kabilang sa administratibo parusa ay pagkakatanggal sa servisyo, kawalan ng benepisyo, lamang buhay na hindi makahawak ng anumang pampublikong posisyon. Maaari din maharap sa kasong kriminal sa ilalim ng revised penal code at ilang pang naangkop na batas alinsunod sa resulta ng investigasyon. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Tanghali Nationwide! Listahan ng mga ipinagbabawal na paputok, inilabas ng PNP ang detalye mula kay Mark Makalalad. Mark. Sa Dr. Bautista na mga ipinagpapawal na paputukan tinututukan ngayon ng Philippine National Police ang Imperial na Red Human Social Management Division Chief ng PNP Firearms Technology Office at kasama sa mga ipinagbabawal na paputok ang Iswato, Dolasander, Boga, Papak, Atomic Triangle, Meton, Kapla, Mandarakit, Silong Columbia, Tigulo, sa Philippines. Una, Vice Sergeant sa Lima, si Paige Nocayan, Diane Pawak, sa Inapones, Red Peter Park, Bobby Can, Atomic Park, Bin Laden, North Sergeant Joseph, Silva, Sugar Nono, Amas, sa Italy, Super Yolanda, sa Jitmosa, Kiko, at Bart Bama. Sa ganun dito, bawal din ang mga overweight na pamutok na sobra sa 0.2 gram ang bigat at mga oversize na pamutok. Bawal din ang pamutok na late na magpapalik sa laro o sa pagpapasok. Hindi naman lalaman dito, posibleng mapuno ng 6 na buwan at ng isang taon sa ilalim ng Republic Act 7183. Ang kanyang kapuso Mark Makalalad ng GMA, Super Radio, DWB sa 4 na taon. Super Balita sa Tanghali Nationwide! Taas na naman ang presyo ng gasolina simula bukas. Narunsyo ng iba't ibang kumpanya ng langis tataas ng 20 sentimos ang kada litro ng gasolina. Rollback naman ng 20 sentimos kada litro ang patutupad sa diesel at kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo ay bunsod ng pagbabago ng presyohan sa pandaigdigang merkado. Isisi naman ang MMDA sa kawalang disiplina ng mga motorista at sa pagiging pasaway ng mga pasahero o pedestrian ang matinding trapiko sa Marcos Highway. Pati sa traffic assessment sa Marcos Highway, sinabi ng MMDA na ang patuloy na paglabag sa mga regulasyon ng trapiko na nagpapakita ng kawalan ng disiplina ang pangunahing sa di na pagbigat ng trapiko sa naturang kalsada. Ininikawan ng MMDA ang mga jeepney na madalas na humihinto at nagsasakay ng pasahero sa mga maling lugar na nagdudulot ng sagabal sa daloy ng trapiko. Mga pasahero naman na nag-aabang na sa kalsada sa alin na sa mga itinilagang hintuan ay nagpapalala na rin po sa traffic at ang mga motorista pinipilit ang kanilang gusto kahit mali na nagre-resulta sa kaguluhan at pagbagal ng trapiko. Kaya din ang MMDA ang mga kailangan sa disiplina, aktibong pagkikipagtulungan at kooperasyon ng mga motorista at pasahero sa pagpapabuti pa ng daloy ng trapiko sa Marcos Highway. Ayon sa MMDA, iba't ibang traffic intervention na ang nagpiyatapad nila katwaro mga lokal na pamahalaan na nakasasakop sa highway. Kabilang dito ang pag-deploy ng mga karagdagang traffic enforcer, paglalagay ng mga karagdagang traffic sign, traffic signalization at iba pa. Pansamantala na rin pinagbabawal ang mga mall-wide sale sa mga shopping mall dyan sa Marcos Highway. Libreng makasasakay ang mga estudyante sa LRT-1, LRT-2 at MRT-3 ngayong araw. Bahagi pa rin ito ng 12 days of Christmas, libreng sakay ng Department of Transportation. Kinakailangan lamang magpakita ng school ID o Certificate of Enrollment or Registration ng mga estudyante para makapag-avail ng libreng sakay. Bukas December 16, mga OFW at kanilang pamilya naman ang pwedeng makalibre ng pagsakay sa mga tren. Libre rin ang sakay ng mga sumusunod sa mga itinakdang petsa. December 17, mga guro at mga health worker. December 18, mga persons with disability o PWD at mga lalaking pasahero. December 19, mga kawani ng gobyerno. December 20, mga babaeng pasahero. December 21, mga pamilya kahit ilan ang miyembro. December 22, mga solo parent at mga miyembro ng LGBTQIA+ community. December 23, mga empleyado sa pribadong sektor at mga kasambahay. December 24,
mga uniform personnel, veterano at kanilang pamilya. At December 25, lahat ng pasahero ay libre. Super balita sa tanghali, nationwide! Inaasahan naman na pamumunuan ng MRT-3 ang lalubang pagtaas ng bilang ng mga pasahero ngayong Kapaskuhan. Ayon kay MRT-3 General Manager Mike Capati, dahil sa mabigat na dali ng trapiko at sa 12 araw na libreng sakay, marami mga pasahero ang pinipili ang MRT-3 sa kasalukuyan. Tumatakbo sa linya ng MRT-3 ang 13 mga tren na may 3 bagon at 6 na tren na meron naman tig-4 na bagon noong December 10. Naitala ng MRT-3 ang pinakamataas na bilang ng mga pasahero. Pumalo ito ng 519,318 na mga pasahero ang sumakay ng MRT-3 kasabay ng pagbisita ng International Human Rights Day at ang kanilang libreng sakay. Ito ang super balita sa tanghali, nationwide! Mahigit 4 na milyong pasahero inaasahan ang Philippine Ports Authority o PPA ngayong Kapaskuhan. Ang detalye mula kay Manny Vargas, Manny. Ang tiyak ng Philippine Ports Authority naaabot ang posibleng magpaspa ng 4.6 milyong pasahero ang daraan sa lahat ng pantala ng bansa ngayong Kapaskuhan. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, marami sa mga pasahero ang inaasahan mula sa Iloilo, Batangas, Mindoro Province, Ibaras at sa Davao Region. Kumpiyansa din ang PPA na mas marami na ang pabiyahe ngayong taon dahil halos 2,000 ang holiday season. Samantalang isla na ngayong araw naman ang pagpapalupad ng 19 alert sa lahat ng pantalan para sa Kapaskuhan na tatagal hanggang sa Enero at Ito. Bukod sa mga miyembro ng Port Police ay may mga force multiplier din anya na itatalaga sa ibang pantalan para tulong sa pagbabantay ng seguridad sa mga daungan ng bansa. Bukod pa riyan sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard paging ng Philippine National Police. Ako si Manny Vargas ng GMA Superradyo sa Wagi. Dapat ito. Ang pamahalaan target na gawing pare-pareho ang disenyo ng mga pantalan sa bansa Tuesday New Tuesday. Sinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaroon ng iisang pamantayan ng standardized design sa mga pantalan sa buong bansa upang mapabilis at mapagaan ang operasyon at servisyo sa mga biyahero at kargamento. Itong binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang personal niyang pag-inspeksyon sa Banado Port Improvement Project sa Bacolod City, Kamakailan, kung saan nakita ang pinalawak at pinahusay ng pasilidad ng pantalan. Sa ilalim ng proyekto, inaasahang tataas ang passenger capacity ng Banado Port mula 50 hanggang 500 pasahero. Isang disenyo na plano gawing modelo para sa iba pang pantalan sa bansa. Layunin ng pamahalaan na gawing mas epesyente, ligtas at organisado ang mga pantalan sa pamamagitan ng pare-parehong disenyo, lalo na sa mga pangunahing ruta ng transportasyon sa mga isla. Bukod sa pagpapabuti ng daloy ng pasahero at kargamento, isinaalang-alang din sa mga preso ang pangangalaga sa kapaligiran at ang epekto ng mga pantalan sa mga karagatang nagsisilbing tahanan ng likas na yaman ng bansa. Ayon sa pamahalaan, mahalaga ang modernisasyon at pagkakaroon ng standard design ng mga pantalan upang suportahan ang kalakalan, turismo at inter-island connectivity sa Pilipinas. Ako si Tuesday Shakir, GMA Superradyo, DPWD, dapat totoo. Super balita sa tanghali, nationwide! Terminal fees sa Batangas Port tataas sa susunod na taon. Ang detalye mula kay Manny Vargas, Manny. Kinumpirma ng Philippine Ports Authority ang pagmahal ng fees sa terminal fees sa Batangas Port sa susunod na taon ng 2026. Ngayon man, magdinaw ni PPA General Manager Jay Santiago, mas maliit ang pinayagan kumpara naman sa ₱100 na hiling ng BPI o Asian Terminals Incorporated. Inapian niya sa dalawang branch ang dagdag na terminal fees sa Batangas Port na ₱30. Ang una, ayon kay Santiago, ay matutupad sa pagpasok ng 2020 o sa January 1 at ang ikalawang bahagi naman ay sa July 1 kaya taakit na sa 9 pesos ang kabuang terminal fee. Samantala, biniyak naman ang PPA na tuloy-tuloy na ang PPA shuttle service sa mga pantalan na malayo ang passenger terminal sa lugar kung saan naman nakanaong ang barko. Ako si Mike Martin ng GMA Superradyo sa Wagi. Dapat po. Ito ang super balita sa tanghali, nationwide! Magtanggap na ng mga kwalipikadong kawani ng gobyerno ang kanilang Service Recognition Incentive o SRI simula ngayong araw. Batay sa Administrative Order No. 40 na ilabas ng Malacanang, hindi dapat lalagpas sa 20,000
pagdesisyonan ng kani-kanilang sanggunian. Batay pa sa kautosan, kung hindi sapat ang 2025 Personnel Services Budget ng isang ahensya na nasa national government, maaaring gamitin ang kanilang maintenance and other operating expenses para naman sa mga government-owned or controlled corporation. Kukunin ang SRI mula sa kanilang approved 2025 corporate operating budget. Ayon sa Malacanang, ang pagbibigay ng SRI sa lahat ng kwalipikadong kawani ng gobyerno ay pagkilala sa kanilang pagsisikap sa trabaho para mapataas ang productivity sa kanilang mga ahensya. Walang sinumang tao ang exempted na masampa ng kaso kahit pa mga opisyal ng gobyerno na tinuturing na mga impeachable official. Ito dininaw ni Amado Valdez, ang constitutional law expert at dating dean ng University of the East College of Law, matapos sa sampahan ng patong-patong na reklamo sa ombudsman si Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Valdez ang mga prohibition o pagbabawal sa saligang batas hinggil sa mga impeachable offense ay may limitasyon lamang habang ang isang opisyal ay nakaupo sa pwesto o gayman. Hindi naman ito nagbibigay ng immunity sa isang opisyal mula sa posibleng pagkasampa ng kaso. Sa ilalim ng saligang batas, tanging ang Pangulo lamang umano ang hindi pwedeng kasuhan habang nasa posisyon. Wala na po person na excuse from close. Lahat tayo tayong matampahan. Yung constitutional division sa mga impeachable offenses. Yes, that limitation during the time of but that does not give you the immunity or protection from the charges. Sa panig naman ng ombudsman, ito ang maaaring maging complainant sa reklamong impeachment sakali ba patunayan ang impeachable offense ang mga inihain reklamo laban sa Vice Presidente. This evidence kung possible yun, congressman will also under the procedure outside the constitution. Tingin ni Amado Valdez, constitutional law expert at dating dean ng University of the East College of Law. Ang pagdagdag sa term limit ang nakikitang paraan ng isang constitutional law expert para matulungan ang political dynasty sa bansa. Maliwanag ni Dean Amado Valdez na hindi ng University College of Law. Ginagamit ng mga politiko ang sunod-sunod na termino upang ihanda ang kanilang asawa o anak na papalit sa kanila sa pwesto. Iyon si Valdez, ikasasawang paghangad na manatili sa kapangyarihan. Ganito yun, kasi nga, nag-train lang ako, naghahanda ng lahat yan. Naghahanda lang. Para mag-service ka. Pero kung walang service, hindi na naghahanda para mag-service ka. Samantala, asawa niya, yung anak niya, sila na pupuso na ron ka rin. Mayroon naman sila naghihintay doon sa tatay sila na hanggang 80 years old, 90 years old na mayor pa. Hindi bibitaw yun, sir. Dagdag pa ni Valdez, kung walang term limit, ang taong bayan na rin ang magsasawa sa isang politiko. Walang term limit, mag-i-stick na doon. Pag nagsawa na yung mga tao na wala na yung kabubuhan niya, parang hindi kita mo ba, o palitan na natin sa ilang tao. Ang Dean Amado Valdez, constitutional law expert at dating dean ng University of the East College of Law. Super balita sa Nakali, nationwide! Nakahanda si Surigao del Sur First District Representative Romeo Momo, Sr. na sagutin ang reklamo laban sa kanya. Kaugnyan ng 1.4 na bilyong pisong halaga na kontratang nakuha o ng kumpanya ng kanilang pamilya mula sa pamahalaan. Matatanda ang nireklamo ng planter at grab sa ombudsman si Congressman Momo nilang miyembro ng kanyang pamilya. Kaugnyan sa government contracts na nakuha ng kumpanyang Surigao La Suerte Corporation o SLSC. Pero ayon sa mga batas sa Personal House Committee of Public Works and Highways, kaugnyan ni 20 nag-divest na siya sa kumpanya. Nang manalo siya sa eleksyon at hindi handa siya magpakilit ang mga ebidensya. Dinilo pa ni Congressman Momo na wala sa conflict of interest sa kanyang trabaho bilang magbabatas. Kaya wala rin siya na para mag-interview siya bilang chairman
ng komite at sinusunod nila ang batas sa meeting. Sa ngayon, sinabi ng kongresista na walang kontrata sa pamahalaan ang construction firm ng kanyang pamilya. So I think wala naman walang issue. Ang mga pinag-issue naman sinunod nila yung argument ko yung tapos pag-debate wala ako. Saka outside sa po ako wala na. Binigyan ni Surigao del Sur First District Representative Romeo Momos, Senior, Chairperson of the House Committee on Public Works and Highways. Voluntaryong nagtitiw si Surigao del Sur First District Representative Romeo Momos, Senior bilang bahagi ng House Contingent sa pagtalakay ng Bicameral Conference Committee para sa panukalang 2026 National Budget dahil sa Civic Convention. Sinabi ito ni Momo matapos siyang ireklamo at ang ilang miyembro ng kaniyang pamilya sa Ombudsman dahil sa 1.4 billion pesos na halaga ng kontrata na nakuha umano ng kumpanya ng kanilang pamilya sa pamahalaan. Ayon sa kongresista, ayaw niyang mabahira ng masamang imahe ang Bicama kaya umalis o nagbitiw siya bilang bahagi ng House Contingent. Alam mo, ang bayan ng Constitution of the most important budget in the budget o executive taxes, ayaw natin na mabigyan ng masamang image o kaya influence ang kaya mabigyan ng masamang political representation ang bayan kama yan. So, it's better for us to let us District Representative Romeo Momos Sr., Chairperson ng House Committee on Public Works and Highways. Humarap si Independent Commission for Infrastructure o ICI, si AGA Party List Representative Nicanor Briones. Hindi sa ginatan nagpapatuloy ng investigasyon sa panumalyang flood control projects ayon sa ICI. Pumili ng executive session si Briones na kabilang sa pinangalanan na mag-asawang Diskaya na umano'y nakakuha ng kickback sa mga proyekto. Nakataglaring umarap mamayang hapon naman si Budget Secretary o Acting Secretary Orlando Toledo na inipina ng ICI upang talakayin ang proseso ng ahensya sa pagpapalabas ng mga pondo para sa mga proyekto ng pamahalaan. Wala namang kumpirmasyon kung dadalo sa pagdinig ng ICI ngayong araw si dating DPWH Undersecretary Maria Catarina Cabral na isip na sa pagdinig sa mga namalyang proyekto. Sa Super Balita sa Tanghali, nationwide! Ang pagkasangkot sa mga manumalyang flood control project, itinanggi ng kampo ni AGA Party List Representative Nicanor Briones sa pagdinig ng ICI. Detalye ng balita mula kay Christian Manio Christian. Pinakulahan ang kampo at ang partner sa Nicanor Briones pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure at mga aligasyon na magpasama sa Diskaya sa mga mapabasa ang konti sa anomalyang flood control project sa panayang pagkatapos ng pagdinig ng ICI. Sinabi ni Atty. Wilson ilang kausa ng Briones na walang flood control ang kanyang kliyente. Voluntary ng anyang pagkaroon ng kongresista papanyaya ng ICI upang bigyan ang kanyang pangalan at pagkawalitan ang mga akusasyon. Sa Pilipinong Pag-ICF, nag-request na ng executive session sa ICI upang maprotektahan ng confidential at sensitibong informasyon ng pagkikipatalatay sa pagkinigan. Samantala, alamunang medyo ngayong hapon sa matanggalan ng sumarap ng pagdinig ng ICI sa first person si Budget and Management Acting Secretary Rolando Toledo para talakayin ng proseso ng ICF sa paglilinis ng pondo sa mga proyekto ng pamahalaan. Ako sa kanila si Sergio sa radyo. Ito sa Pagputo. Ito ang Super Balita sa Tanghali, nationwide! At nakayanan po sa pagbabalik ng Super Balita sa Tanghali nationwide, lisensya nung lalaking driver na nanakit sa mag-amang magkakariton. Viral humay dito sa social media. Pinatawad ang siyam na buong araw na suspensyon ng LTO. Repatriation ng mga Pilipino sa Thailand at Cambodia. Hindi pa ikinukonsidera ng Department of Migrant Workers sa gitna ng sigalot sa pagitan ng dalawang bansa. Ikinamang araw ng Bicameral Conference Committee meeting para sa panukalang 2026 National Budget mistulang may irregularidad dahil sa nangyaring matagal na delay kahapon ayon sa Social Watch Philippines. 4 na araw na tigil putok
At ngayong Kapaskuhan, idineklara ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines. Yan, mga balita sa pagbabalik ng Super Balita sa Tanghali. Nationwide. Kamana na fake news. Dapat totoo. Ang Super Balita sa Tanghali nationwide na napapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa alas 11:30 ng umaga ng alas 12:00 ng tanghali. Ay napapakinggan din sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng Super Radio Cebu, Super Radio Davao, Super Radio Iloilo, Tawad at Super Radio General Santos City. Kalahating minuto bago umaga alas 12 ng tanghali. Megaganda ng ating samahan kaya sa Mega Manila CMA Radio Station ang number one AM station Super Radio DZOB at number one FM station para Tiger 97.1. Maraming salamat mga kapuso. Maabaw ang aming puso sa kaligayahan. Mga pagkilala ang tinanggap ng Super Radio DZOB mula sa ating mga mag-aaral. Pagkilala mula sa Alta Media Icon Awards ng University of Perpetual Health System ng Las Vegas. Super Radio DZOB itinangka bilang Best AM Radio Station. Istorya hinot ng programang Sumasa Puso itinangka bilang Best AM Radio Ay, Female sa kabila, dito na, no? Sa kabila po? Ahon Awards 2025. Best Malabon Ahon Radio Promoter, Pero de Prado. Best Malabon Ahon Field Reporter, Alan Gatos. Dito At tinuro Best ko na. Malabon Ahon Public Service Feature, ang Alam Niyo Ba ni Paolo Villena. Saan kabila yung sinasabi Maraming niya? pasasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala, mga kapuso. Doon po yun dito. Malapit na nga po doon. Oh, doon tayo pinapabalik tayo doon eh. Wala na bang ibang daanan dito? Ano kuya kasi hindi kami nadaan doon. Ah, kaya pala dapat. Radio DZOB. Mag-subscribe. Pero saan yun po yung dinadaanan niyo po yung sinasabi niya? Sa Facebook Ano, pag liliko, magkakanan din kami nun eh. para makita ang aming mga Doon na mismo, konting pagliko mo Yun lang. nga po yun, Susarigi. balitang tama at totoo. Susarigi po yun. Susarigi. Konting liko na lang din doon po. Baka sa kabilang daan yung kuya. Alam mo, magtatrabaho ka, hindi ako tangan. Kasi yung nililikoan namin, pag kanan mo, Sobrang layo. Hindi na tayo makikita araw-araw. Ah, ibig sabihin hindi nyo po kabisado din po pala ma'am. Sige, sundan na lang po natin itong ano ma'am. Ano, kasi hindi nyo rin pala kayang ituro sa akin yung ano. Sige po. tapos kabilang yung lagi nadaan. Programa ng Super Radio. Andun na sana tayo. Kung ano, sinunod natin ito. Kasi kaya ako kayo sinunod, akala ko alam nyo yung kabilang daanan na sinasabi nyo eh. Hindi nyo pala alam din. So, dapat sinunod na lang po natin yung kung ano yung nasa mapa. Napalayo tayo. Nadagdagan ng 4 na kilometro pa yung ano natin. Yung U-turn natin. Pinoy MD sa Super Radio DZOB. Best Educational Program. Binigyan naman ng special citation at double X sa Double B bilang Best News Commentary Program at Super Servisyo, Trabaho at Negosyo bilang Business News Program. Maraming salamat po. Taus-puso po ang aming pasasalamat sa muling pagkilala ng People Management Association of the Philippines sa Super Radio DZOB. Sa 13th Makatao Awards for Media Excellence, inawaran ng special citation ang Super Radio DZOB bilang Station of the Year. Kinilala naman si Joel Reyes-Abel bilang Best Radio News Program Host at Best Radio Public Affairs Program Host. Itinanghal naman bilang Best News Public Affairs Program ang saksi sa Double B. Para sa inyo ito, mga kapuso. Super Balita sa Tanghali, Nationwide. Pero ipadala ng mga Pilipino nasa ibayong dagat mas tumagupaayos sa Bangko Sentral ng Pilipinas PSC ang detalye mula kay Manny Vargas, Manny. Pagkita ng mga hamon sa ekonomiya at kinakaharap ng bansa, malaking tulong ang padala ng mga Pilipino
Pilipino na nasa ibang dagat upang maisan ang epekto ng pagkina ng halaga ng piso at iba pa. Matapos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa $3.70 billion ang cash remittances sa mga overseas Filipinos. Ito lamang ang Oktubre na mas malaki sa $3.08 billion na naitala sa parehong buwan noong nakataon. Pati na tinatawag na personal remittances na kinabibilangan ng mga kind o madalang mga gastos sa Oktubre ay umano sa $3.52 billion na mas malaki ng $100 milyong kumpara na sa $3.42 billion noong October 2024. Sa unang 10 buwan naman ng taon ito ay pumalo sa $29.20 billion ang cash remittances habang umakyat sa $32.49 billion ang personal remittances sa parehong panahon sa isang taon. Sa impormasyon ng Bangko Sentral, ang Estados Unidos pa rin ang nangunguna na bansang pinagmula ng mga remittances at pumapangalawa dito ang padala galing Singapore na sundan mula sa mga Pilipino sa Saudi Arabia. Ako si Manny Martin ng GMA Super Radio DWD. Dapat mo. Super balita sa tanghali, nationwide! Illegal vape products pinasa na BIR ngayong araw. Walang kapusalan. Bureau of Internal Revenue sa BIR ang mga illegal vape products na kanilang gasaksak matapos ang isang taong operasyon. Itinagawa ito sa punong tanggapan ng BIR sa Quezon City gamit ng pitol at pag-spray ng pintura. Ayon kay BIR Senator Encarnacion sa aabot sa 1.34 billion pesos ang halaga ng pulis na hindi nabayaran mula sa illegal na vape products nasa 448,494 na mga units na initin vape products at sinira ngayong araw hanggang sa susunod na 3 araw. Sinakya na pagwasak sa ginagawa nito sa iba pang mga opisina ng BIR sa buong bansa ng Department of Finance, Department of Environment and Natural Resources, Bureau of Customs, Department of Trade and Industry, Department of Health, Commission on Audit, National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Paliwanag ng Mendoza, hindi nila isasakuling ibabalik ang mga products aling na magbayad ng pulis ang mga may-ari nito na halik na ilaman talagang wasakin dahil sa dala ng pangalit na meron ang mga illegal vape products. Ako talagang sa Jerry Radio DWD dapat ito. Super balita sa tanghali, nationwide! Inispindi ng Transportation Office o LTO sa loob ng 7 araw ang driver's license ng lalaki na nakit ng pagkamang nagtutulak ng kariton. Pinalinan ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Nakadilaw ang panakit ng driver sa Magama, particular ng pagbabatok at mga away nito na nag-viral pa sa social media. Kasi kailangan ito ko yung tweet. Pinakaralan nagpapalawanan ng LTO ang driver at ang may-ari ng sasakyan. Nagpapala sila Kadilaw na posibleng tuluyang bawiin ang lisensya ng driver kung hindi siya dadalo sa pagdinig ng LTO. Muling hinikayat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang publiko na agad itumbok sa ahensya kung hindi buo ang halaga ng natanggap nilang ayuda. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita ng DSWD, yun ay para agad itong maaksyonan at masampahan ang kaso ang mga sangkot sa pagtapyas sa tulong pinansyal. Maaarian niyang direktang magreklamo sa mga nakatalagang grievance desk sa mga payout site o di kaya mag-email sa i-grs.dswd.gov.ph. Pwede rin tumawag sa mga hotline number na 0917-110-5686, 0917-827-2543 o sa 0919-911-6200. Meron po mga estudyante na saan napapawasan na daw po yung halaga ng kanilang tinanggap. Ipapaalam po agad-agad sa DSWD. Nang sa gayon, ito ay aming maimbestigahan at kung kinakailangan po na pag-file tayo ng kaso against those who ang allegedly yung kinaltasan, yung wala pong halaga, ay kung yan ay gagawin ng DSWD. Nilinaw naman itong law na hindi ang mga taga-barangay ang tumutukoy sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng mga tulong ng DSWD. May mga impormasyon kasing ayaw magreklamo ng ilang natapit na ng ayuda dahil tinatakot sila ng mga taga-barangay na aalisin na sa listahan ng mga benepisyaryo kung hindi ibibigay
ng natanggap nilang tulong. Representation that's being presented on the ground is satisfied ng sa gayon itong ating mga kababayan na hindi matakot at alam mo hindi maging dependent sa kanila nga pong mga local officials at sa barangay. Dapat malaman po nila na if there is any services from the national government, maaari po nila itong ma-access as long as bibigyan pa rin nila yung mga kaukulang mga dokumento. Ang dirigent Subsecretary Irene Dumlao, tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development of DSWD. Hindi nakikita ng Department of Migrant Workers sa DMW sa ngayon na kailangan pang matupad na ng repatriation sa mga Pilipino sa Thailand at Cambodia. Sa gitna na rin po na siguro sa pagitan ng dalawang bansa sa panayam. Sa unang balita, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Macdac na nananatili sila nakahanda. Pero malabo pa sa ngayon ang repatriation sa mga apektado mga Pilipino. Sa ngayon, 251 ng mga Pilipino na karamihan ay mga guro wala sa 7 lugar sa border ang tinutulungan na ng gobyerno. Makapabalik din muna sila sa trabaho sa oras na bumad o umigi na ang sitwasyon. Sitwasyon na hindi sila necessarily illegal doon o biktima ng human trafficking. So they illegally work in Thailand and yung mga teachers and service providers in Cambodia respectively. So hindi natin nakikita na magkakaroon ng repatriation as long as umupang sitwasyon ay makakabalik naman sila sa trabaho. Yan, ni DMW Secretary Hans Leo Macdac. Wala pang Pilipinong napaulat na nanamay sa pamaril sa Bondi Beach sa Sydney, Australia. Ito ang sinabi ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Macdac sa panayam sa unang balita. Nagpapot naman ang pagkikiramay ang kalihim sa pamilya na mga nasawi gayon din sa Australian community. Batay sa reports, 16 ang nasawi sa insidente. Walang reported case ng apektadong Pilipino sa Bondi Beach. And having said that, we of course commiserate and also sympathize with the citizens and residents of Australia. It depends on the executive. Drop off po. Drop po. Home service po, kuya. Home service kay Ma'am Shai. Shy. Valdez. Ma'am Shaira. Tama mga ID nyo dalawa, ma'am. Para sa panaman ng 2026 national budget. Ayon kay RC Kitali, Senior Project Specialist ng Social Watch Philippines, Manila, na naka-live stream na ang mga diskusyon ng BICAM. Gawin ba? Ganun-ganun ang nangyari today. So na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna. Pansamantala po. So this is Jump pa rin, the Filipino channel, ang inyong lingkod. Paalam po.